Ipinagdiriwang natin tuwing buwan ng Enero ang National Bible Month. Ayon ito sa Presidential Proclamation number 124 ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na inilabas noong taong 2017. May 9 na taon na ang nakalipas. Batay pa sa naturang Presidential Proclamation, ang last week ng January ay National Bible Week at ang last Sunday nito ay Bible Sunday. Kaya bilang pakikibahagi sa pagdiriwang na ito, tatalakayin natin ang ilang mga issue na ibinabato laban sa Biblia. May mga nagsasabi kasi, the Bible is not the Word of God. The Bible only contains the Word of God. The Bible is not the Word of God. The Bible only contains the Word of God. Nakakabahala na may mga mangangaral sa ngayon na ganyan nga ang itinuturo. Ang Biblia daw ay hindi salita ng Diyos sa kabuuan nito. Ang Biblia daw ay naglalaman lang ng salita ng Diyos. Subalit, ano nga ba ang itinuturo ng Biblia? May mga nag-aakusa pa nga na may dagdag bawas daw sa Biblia. Kulang-kulang nga ba ang Biblia? O may idinagdag dito na hindi naman daw dapat na nasa Biblia? May dagdag bawas nga ba ang Biblia? Yan ang ating tatalakayin dito sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po, si Pastor Eric Cortez. The Bible is not the Word of God. The Bible contains the Word of God. Nakakabahala na may mga mangangaral sa ngayon na ganyan nga ang itinuturo. The Bible is not the Word of God. The Bible contains the Word of God. Ang Biblia daw ay hindi salita ng Diyos. Ang Biblia daw ay naglalaman ng salita ng Diyos. Subalit, ano nga ba ang itinuturo ng Biblia? Gusto ko munang sagutin ang mga nagsasabi na it's just semantics. It's just semantics. May mga nangangatwiran kasi na ang issue daw na ito ay pagkakaiba lang ng paliwanag. Subalit, wala naman daw talagang pagkakaiba sa pakahulugan. Hindi po. It is not just a matter of semantics. Malaki ang pagkakaiba kapag sinabi natin na the Bible is the Word of God kumpara sa the Bible contains the Word of God. Magkaiba. Kapag sinabi natin na ang Biblia ay salita ng Diyos kumpara sa ang Biblia ay naglalaman lang ng salita ng Diyos. Kapag sinabi natin na ang Biblia ay naglalaman lamang ng salita ng Diyos, ibig sabihin, may mga bahagi na hindi salita ng Diyos. Totoo na may mga nakatala sa Biblia na mga salita ni Satanas at ng mga taong hindi makadiyos.
Kaya nga may mga nangangatwiran na the Bible only contains the Word of God. Akala nila sapat na itong katwiran para bigyang diin ang kanilang itinuturo na ang Biblia daw ay naglalaman lamang ng salita ng Diyos. Halimbawa po, ako ay nakasaksi sa pag-aaway ng dalawang tao. Narinig ko ang mga sinabi ng magkabilang panig. Sabihin natin na nauwi sa dimandahan ang kanilang pag-aaway at ako ay kinuhang saksi sa kanilang kasong inihain sa hukuman. Sa aking sworn statement o sinumpaang salaysay, ikukwento ko ang mga narinig ko na mga sinabi nila. Pananagutan ko sa hukuman ang lahat ng mga isinalaysay ko. Nakataya ang aking pagkatao, ang aking kredibilidad sa mga detalye ng aking sinumpaang salaysay. Kapag may bahagi dito na lumabas na kasinungalingan o gawa-gawa ko lang, mapapasubalian na rin ang iba pang bahagi ng aking salaysay. Maari pa nga akong mademanda ng perjury o pagsisinungaling sa aking sinumpaan, lying under oath. Susumpa ka sa korte na ikaw ay magsasabi ng katotohanan, ng buong katotohanan at pawang katotohanan. Totoo na ang aking sinumpaang salaysay ay naglalaman ng mga sinabi ng mga nagdimandahan. Subalit sa kabuuan ng salaysay, ito ay ituturing ng hukuman na aking mga salita. Hindi maaring sabihin na ang aking sinumpaang salaysay ay naglalaman lamang ng aking mga salita. Ang buong sinumpaang salaysay ay aking mga salita. Ganon din pagdating sa Biblia. Tandaan natin na dahil ang Diyos ang nagsalaysay sa mga sinabi ng kanyang mga kaaway, ang lahat ng kanyang salaysay, ang kabuuan ng kanyang salaysay ay kanyang mga salita. Kumbaga, ikinuwento ng Diyos kung ano ang mga sinabi ni Satanas sa limbawa nang tuksuhin niya ang Panginoong Hesus. Nakatitiyak tayo na dahil ito ay batay sa salaysay ng Diyos, na talagang yun ang sinabi ng kaaway. Makakaasa tayo na katotohanan ang ating nababasa dahil sa ito nga ay ayon sa pagsasalaysay o paglalahad ng Diyos. Ipinasulat ng Diyos maging ang mga sinabi ng kanyang mga kaaway at kasama na ang mga ito sa salita ng Diyos. Ang mga salaysay na ito ay nasa mga kasulatan. At ayon sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsuway, pagtutuwid at sa pagsasalay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Pansinin natin na ang sinabi ay ang lahat ng mga kasulatan ang kinasihan ng Diyos. Hindi mga bahagi lang ng mga kasulatan ang kinasihan. Lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. All Scripture has been given by inspiration of God. All Scripture, and not just parts of the Scripture, has been inspired by God.
Sabi nga sa Contemporary English Version, everything in the Scriptures is God's Word. Babasahin ko po uli. Everything in the Scriptures is God's Word. Everything. Not just some things in the Scriptures. Everything in the Scriptures is God's Word. Kaya, hindi tama na sabihin na the Bible only contains the Word of God. The entire Bible is the Word of God. Kung sasabihin natin na ang Biblia ay naglalaman lamang ng salita ng Diyos, sino ang magsasabi kung alin ang salita ng Diyos at alin ang hindi sa Kanya? Lalabas na ang makagagawa noon, mas mataas pa ang kanyang authority kumpara sa Biblia. Dagdag pa dito, lalabas na magiging palusot lang ito ng sinumang ayaw sumunod sa Biblia. Maari niyang sabihin na hindi naman salita ng Diyos ang nabasa niya sa Biblia, na hindi niya gusto ang sinabi o sumalungat lang sa kanyang makasalanang pamumuhay. Ayon nga sa evangelist na si Billy Graham, those who doubt that the Bible is the Word of God doubt it because they are unwilling to ascribe to God anything they cannot themselves achieve. We are not to pick and choose the parts we want to believe or obey. We are not to pick and choose the parts we want to believe or obey. God has given it all with the instruction to be obedient to all of it. The Spirit of God will never lead us contrary to the Word of God. Lalabas pa na may mga pagkakamali sa Biblia kung magkahalo dito ang salita ng Diyos at ang mga salita lang ng mga tao, ng mga demonyo at ng diablo. Tandaan natin na ang mga salita ng Diyos sa Biblia ay hindi lang nalilimitahan sa mga bahagi kung saan nakalagay na thus says the Lord. Kahit na ang nakasulat ay isang kaaway ng Diyos ang nagsasalita, ito ay masasabi pa rin na salita ng Diyos dahil isinalaysay ng Diyos sa kasulatan na ito nga ang sinabi ng kanyang kaaway. Kailangan lang maingat na pag-aralan natin ang konteksto para maintindihan natin ang kabuoang mensahe sa isinalaysay ng Diyos. Hindi po tayo sang-ayon sa mga nagsasabi na the Bible is not the Word of God. The Bible only contains the Word of God. Hindi po tayo sang-ayon doon. Tayo po ay nananampalataya na ang Biblia ay ang salita ng Diyos sa kabuuan nito at sa mga bahagi nito. Hindi tayo sang-ayon that the Bible only contains the Word of God. Ang ating pinaninindigan ay the Bible is the Word of God. Ayon sa 2 Timothy chapter 3, verses 16 to 17, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Dito makikita natin na lahat ng mga kasulatan, ang kabuuan ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos.
hindi lang ang ilan sa mga bahagi nito. Dagdag pa dito, ang bawat salita sa kasulatan ay galing sa Diyos o kinasihan ng Diyos. Ayon nga sa Matthew chapter 4 verse 4, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Pansinin natin na ang sabi, bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 5 verse 18, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Kaya nga tayo naniniwala na ang Biblia ay ang salita ng Diyos sa kabuuan nito at sa bawat bahagi nito. Ayon nga sa evangelical theologian na si Wayne Grudem sa kanyang aklat na Systematic Theology, An Introduction to Biblical Doctrine, the authority of Scripture means that all the words in Scripture are God's words in such a way that to disbelieve or disobey any word of Scripture is to disbelieve or disobey God. The authority of Scripture means that all the words in Scripture are God's words in such a way that to disbelieve or disobey any word of Scripture is to disbelieve or disobey God. Subalit dapat aralin nating mabuti ang konteksto ng talatang ating pinag-aaralan para makita natin ang kabuuang kahulugan ng salita ng Diyos. Halimbawa, matapos na magdusa si Job, nawala ang kanyang mga ari-arian, maging ang kanyang mga anak, matapos na magdusa si Job bilang pagsubok sa kanya ng Diyos, sinasabing dinalaw siya ng kanyang mga kaibigan. Ayon sa Job chapter 2 verse 11, nang mabalitaan ng tatlong kaibigan ni Job ang lahat ng kasamaang ito na dumating sa kanya, dumating ang bawat isa sa kanila mula sa kanya-kanyang sariling pook. Si Eliphaz na Temanita, si Bildad na Suhita, at si Zophar na Amatita. Sila'y nagkaisang pumunta upang makiramay sa kanya at aliwin siya. Sa kabuuan ng aklat ni Job, mababasa natin ang mga sagutan, ang debate ni Job at ng kanyang mga kaibigan na sina Eliphaz, Bildad at si Zophar. Kung ating babasahin, mukhang may katwiran ang mga paliwanag nila Eliphaz, Bildad at Zophar. Subalit sa katapusan ng aklat, sa Job chapter 42 verse 7, sinabi ng Panginoon kay Eliphaz na Temanita, ang aking puot ay nag-aalab laban sa iyo at sa iyong dalawang kaibigan, sapagkat hindi kayo nagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job. Idinagdag pa ng Diyos sa verses 8 to 9, maghanda kayo para sa inyo ng handog na sinusunog at idadalangin kayo ng aking lingkod na si Job. Tatanggapin ko ang kanyang panalangin na huwag kayong pakitunguhan ayon sa inyong kamangmangan, sapagkat hindi kayo nagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, gaya ng aking lingkod na si Job. Sa gayoy,
humayo si Elifaz na Temanita, si Bildad na Suhita, at si Zophar na Naamatita, at ginawa ang ayon sa iniutos sa kanila ng Panginoon, at tinanggap ng Panginoon ang panalangin ni Job. Makikita natin na ipinahayag ng Diyos na nagkamali sa kanilang mga ipinahayag ang mga kaibigan ni Job. Ang sabi pa ng Panginoon, hindi matuwid ang kanilang mga ipinahayag at ang kanilang mga sinabi ay ayon pa nga sa kanilang mga kamangmangan. Kaya kung sakali na i-quote natin ang alinman sa mga sinabi ng sinuman sa mga kaibigan ni Job at gagawin natin itong batayan ng ating mga katuruan, magkakamali tayo. Ito ay dahil ayon sa konteksto, nagkamali sila sa kanilang mga pinagsasabi. Kailangan na tingnan natin ang kabuuan ng kapahayagan ng Diyos sa Job upang makita natin ang nais ipakahulugan ng Panginoon sa aklat na ito. Ngunit tandaan natin na ang kabuuan ng aklat ni Job ay salaysay ng Diyos sa naging mga kaganapan sa kanyang buhay. At maaasahan natin na dahil ang kabuuan nito ay salaysay ng Diyos, maaasahan natin na kahit mali ang mga ipinahayag ng mga kaibigan ni Job, makakaasa tayo na malinaw at walang mali ang pagkakasalaysay ng Diyos tungkol sa kanilang mga sinabi. Kaya masasabi pa rin natin na the entire book of Job is the Word of God. Hindi natin maaring sabihin na ang mga sinabi ng mga kaibigan ni Job ay hindi bahagi ng kasulatan o hindi kasama sa salaysay ng Diyos. Kailangan lang na maingat ang ating pag-aaral sa Biblia upang hindi tayo magkamali ng intindi at makuha talaga natin ang nais ipaabot ng Diyos sa kanyang mga salita. Kaya ingat po tayo sa mga nagtuturo na the Bible only contains the Word of God. We believe that the Bible is the Word of God. Huwag nating tanggapin ang katuruan na ang Biblia ay naglalaman lang ng mga salita ng Diyos. Tayo ay naniniwala na ang Biblia ay ang salita ng Diyos sa kabuuan nito at sa bawat bahagi nito. Ganito nga ang ipinahayag sa Chicago Statement on Biblical Inerrancy. We affirm that the whole of Scripture and all its parts, down to the very words of original, were given by divine inspiration. The whole of Scripture and all its parts. We deny that the inspiration of Scripture can rightly be affirmed of the whole without the parts, or of some parts, but not the whole. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, kung naging blessing sa inyo ang Expositors Edition, pakilike po at pakishare ang aming mga episodes. At kung hindi pa po kayo nagsusubscribe sa aming Expositors Edition YouTube channel, just click the subscribe button and hit the notification bell para wala po kayong mamiss na episode ng Expositors Edition. Kami po ay napapakinggan din sa CARE 104.3 D-Way FM sa Bicol at sa 1116 DXAS, Your Community Radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at
tawi-tawi. Balik na po tayo sa ating talakayan. Pag-usapan naman natin kung may dagdag bawas nga ba sa Biblia. Maliban pa sa kapanganakan ng Panginoong Hesus at ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, lumalabas ng isa sa mga pinakakilalang salaysay sa Bagong Tipan ay ang paghaharap sa Panginoon ng isang babaeng nahuli sa pangangalo niya sa John chapter 7 verse 53 hanggang chapter 8 verse 11. Ayon sa verses 3 hanggang 5, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo?" Ganito ang naging sagot ng Panginoon sa verse 7. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. Isa-isang umalis ang mga tao na napahiya sa sinabi ng Panginoon hanggang sa maiwan siya at ang babae. Tinanong niya sa babae sa verses 12 to 11, "Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na, at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan." Dito makikita ang karunungan at kagandahang loob ng Panginoong Jesus. Ngunit kung inyong mapapansin, sa inyong printed Bible, nakabracket o nakapanaklaw sa mga modern Bible versions ang John chapter 7 verse 53 hanggang chapter 8 verse 11. At meron tayong mababasa na footnote o talababa na ganito ang nakasaad. Ang mga talatang chapter 7 verse 53 hanggang chapter 8 verse 11 ay hindi nakasulat sa ibang matatandang manuskrito. Sa iba namang mga manuskrito'y nakarugtong ito sa chapter 21 verse 24 ng John o kaya'y sa Lucas chapter 21 verse 38. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, the consensus of New Testament textual scholars is that this section was not part of the original text. This section was not part of the original text. Not only do many Greek manuscripts lack these verses, but those that do include them often mark them with asterisks. Sa mga sinaunang manuskrito ng John na makikita ang mga talatang ito, minamarkahan ito ng asterisk o talantanda. Ito ay pagpapakita na noon pa man ay pinaniniwalaan na ito ay hindi talaga bahagi ng Gospel of John. Lumalabas na hindi ito talaga orihinal na bahagi ng aklat ni Apostle John. Kung gayon, ibig bang sabihin, hindi talaga ito maituturing na salita ng Diyos? At ibig ba nitong sabihin
na totoo ang sinasabi ng mga kritiko na may mga nagdagdag o nagbawas sa Biblia, kaya hindi daw ito mapagkakatiwalaan. Una, naniniwala tayo na iningatan ng Diyos ang kanyang mga salita. Ayon sa Matthew chapter 24, verse 35, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Ayon naman sa Isaiah chapter 40 verse 8, oo, ang damoy nalalanta at kumukupa sa mga bulaklak, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Ipinangako ng Diyos ang pag-iingat sa kanyang mga salita. Pangalawa, pakinggan niyong mabuti ang aking susunod na sasabihin. Bago na imbento ang printing press noong 15th century, kinokopya ng mano-mano o by hand ang Biblia. Ang tawag sa mga handwritten copies ng Biblia ay manuscripts o manuskrito. Ang tawag naman sa mga taong ang trabaho ay tagakopya ng Biblia ay mga scribes. Kaya, dahil nga hand-copied, kinopya sa pamamagitan ng sulat kamay, kaya may mga pagkakataon nga na may nadagdag o nabawas ang mga scribes sa mga naging kopya ng Biblia. Walang ipinagkaiba ito sa pagkopya ng ilan sa atin, sa katabi nating kaklase, kapag may exam, na may pagkakataon pa na pati pangalan nakukopya. May mga pagkakataon halimbawa na pagod na ang scribe na kumokopya ng Biblia, kaya nagkamali na siya ng pagkopya. Ngunit hindi natin ito itinatago, sapagkat inilalagay pa nga ng mga translators ng Biblia sa mga footnotes kung may mga manuscripts halimbawa na wala ang isang talata o kaya naman ay may iba naman ang nakasulat. Kaya nga, katulad ng John chapter 7 verse 53 hanggang chapter 8 verse 11, may mababasa tayo sa footnote nito na ang mga talatang chapter 7, 53 hanggang chapter 8, 11 ay hindi nakasulat sa ibang matatandang manuskrito. Sa iba namang mga manuskrito'y nakarugtong ito sa chapter 21, 24 o kaya sa Lucas chapter 21, 38. Tapat po o may scholarly integrity ang mga nagsali ng Biblia. Hindi nila ito itinago at hindi nila ito ikinakahiya. Subalit, at ito ay isang malaking subalit, hindi ito nangangahulugan na hindi na natin mapagkakatiwalaan ang Biblia. Hindi din ibig sabihin na hindi na nakaabot sa atin ang kabuuan ng salita ng Diyos. Paano natutukoy ng mga scholars kung ano ang nadagdag o nabawas sa Biblia? Ito ay sa pamamagitan ng tinatawag na textual criticism. Ayon sa The Anchor Yale Bible Dictionary, textual criticism is the critical study of ancient manuscripts and versions of texts for the purpose of ascertaining a correct reading of the text. Ito ay ang masusing pag-aaral at pagkukumpara sa mga sinaunang manuskrito at mga lumang salin ng Biblia upang matiyak ang tamang nilalaman nito. Sa naging pagsusuri ng mga textual critics, nakita nga nila na wala ang John 7:53
hanggang 8:11 sa mga matatandang manuskrito ng Biblia. Dagdag pa dito, ang mga salitang Griego na ginamit at ang estilo ng pagsusulat dito ay iba sa mga salitang ginamit at estilo ng pagsusulat ni John sa Gospel. Kaya, ang naging conclusion ng mga textual scholars ay hindi nga ito bahagi ng Gospel of John. Subalit, ang susunod na magiging mga tanong, kung masasabi na hindi talaga bahagi ng Gospel of John ang 7:53 hanggang 8:11, dapat na ba itong alisin na ng tuluyan mula sa Biblia? Bakit inilalagay pa din ito? May tuturing pa rin ba na ito ay bahagi ng salita ng Diyos? Karamihan sa atin, age reveal na kung age reveal. Karamihan sa atin ay naturuan na ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal ang sumulat ng tula na Sa Aking Mga Kabata, kung saan mababasa natin ang mga salitang ang hindi magmahal sa sariling wika, masahol pa sa hayop at malansang isda. Sinasabing isinulat ito ni Rizal nung siya ay 8 taong gulang pa lamang. Madalas itong nababanggit kapag buwan ng Agosto na tinatawag na buwan ng wika. Sa pamamagitan nito, itinuturo sa atin ang pagmamahal sa ating sariling wikang Filipino. Maganda naman ang itinuturo sa atin ng kasabihan na ito. Ang hindi magmahal sa sariling wika, masahol pa sa hayop at malansang isda. Subalit, alam ba ninyo na lumalabas na hindi si Rizal ang sumulat ng tula na Sa Aking Mga Kabata? Ayon sa Filipino historian na si Professor Ambeth Ocampo sa kanyang online article na Did Young Rizal Really Write Poem for Children na inilathala ng website ng Diaryong Inquirer, no original manuscript in Rizal's own hand exists for Sa Aking Mga Kabata, traditionally believed to be his first poem. Walang anumang dokumento sa mismong sulat kamay ni Rizal na magpapatunay na siya ang may akda ng Sa Aking Mga Kabata. Nailathala lang ang tula. May 10 taon na ang nakalipas mula nang barilin si Rizal sa Luneta. Sa buong buhay ni Rizal, wala siyang nabanggit na may sinulat siya na ganoong tula. Wala din tayong mababasa na na-quote niya ang kasabihan na ang hindi magmahal sa sariling wika, masahol pa sa hayop at malansang isda. Isa sa naging batayan ng historian na si Ocampo na hindi si Rizal ang sumulat ng tula na ito ay ang paggamit dito ng letrang K sa halip na letrang C. Ayon kay Ocampo, the poem could not have been written in 1869 when Rizal was 8 based on the use of the letter K, which was a reform in Tagalog orthography proposed by the mature Rizal. In Rizal's childhood, they spelled words with a C rather than K. Kumbaga, ang salitang wika nung bata si Rizal, ang spelling W-I-C-A. Subalit sa tulang Sa Aking Mga Kabata, ang wika ay spelled W-I-K-A.
Kaya pinapasubalian ni Ocampo na si Rizal nga ang sumulat ng tula na sa aking mga kabata. Katulad ito ng naging batayan ng mga textual scholars na nagsasabi na hindi si Apostle John ang sumulat ng chapter 7 verse 53 hanggang chapter 8 verse 11 sa Gospel of John. Kung inyong matatandaan, ito ay ang salaysay kung saan iniharap sa Panginoon ang isang babaeng nahuli sa pangangalun niya. Dito natin mababasa ang sinabi ng Panginoon sa verse 7. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Ang sinuman sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. Ayon sa mga scholars, iba ang mga ginamit na salitang Griego sa John 7:53 hanggang 8:11 kumpara sa mga salitang ginamit sa kabuuan ng Gospel of John. Iba din ang estilo ng pagsusulat sa mga talatang ito kumpara sa estilo ng pagsusulat ni Apostle John sa Gospel at sa kanyang mga sulat. Dagdag pa dito, ang mababasa natin sa footnote ng mga bagong salin ng Biblia tungkol dito. Ang mga talatang 7:53 hanggang 8:11 ay hindi nakasulat sa ibang matatandang manuskrito. Sa iba namang mga manuskrito'y nakarugtong ito sa 21:24 ng John o kaya'y sa Lucas 21:38. Kaya ayon sa textual scholar na si Bruce Metzger sa kanyang aklat na A Textual Commentary on the Greek New Testament, when one adds to this impressive and diversified list of external evidence the consideration that the style and vocabulary of the pericope differ noticeably from the rest of the fourth gospel, and that it interrupts the sequence of 7:52 and 8:12 and the following verses, the case against its being of Johannine authorship appears to be conclusive. Lumalabas na hindi nga talaga si John ang sumulat ng 7:53 hanggang 8:11 at hindi nga ito bahagi ng Gospel of John. Subalit, ibig bang sabihin nito, dapat na natin itong tanggalin sa Biblia? Hindi po. Ayon kay Metzger, at the same time, the account has all the earmarks of historical veracity or truthfulness. It is obviously a piece of oral tradition which circulated in certain parts of the Western Church and which was subsequently incorporated into various manuscripts at various places. Makikita natin na ito ay itinuturing na bahagi ng tinatawag na oral tradition o mga kasabihan ng Panginoong Hesus na hindi naitala sa anumang kasulatan, subalit ipinasa-pasa ng mga sinaunang mananampalataya. Halimbawa, ganito ang mababasa natin sa Acts chapter 20 verse 35. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Pansinin natin na ang kasabihan na higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap
ay hindi natin mababasa sa alinman sa mga Gospels. Sa Matthew, Mark, Luke at John. Subalit, mismong si Apostle Paul ang nagsabi na ito ay ang mga salita ng Panginoong Hesus. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, the words of the Lord, "It is more blessed to give than to receive," are not found in the four Gospels. They represent an oral tradition passed on to the early church. Kaya nga, bagamat hindi talaga bahagi ng Gospel of John ang salaysay ng babaeng nahuli sa pangangalo niya sa 753 hanggang 811, masasabi pa rin natin na ito ay bahagi pa rin ng salita ng Diyos. Hindi tayo dapat malito sa mga akusasyon ng mga kritiko na may dagdag bawas sa Biblia at hindi ito mapagkakatiwalaan. Dito natin makikita na kung magsasaliksik lang tayo ng mabuti, matatagpuan natin ang kasagutan na lalo pang magpapatibay sa ating pananampalataya sa salita ng Diyos. Nawa, maging matibay po ang ating pananampalataya pagdating po sa Biblia, ang salita ng Diyos. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.